Magandang araw mga kababayan. Dito ngayon sa may tapat mismo ng Senate, dito sa may Pasay City, at magbibigay tayo ng update ngayon dito. At mapapansin po natin, napakarami pong pulis ngayon dito sa ating likuran. Itong likuran po natin mga kababayan, ito po yung tapat mismo ng gate ng Senate dito sa may Pasay City. Ayan, samahan nyo mga kababayan, magbibigay tayo ng update. At napakarami ng tao dito, hindi lang kapulisan na napakarami, pati mga supporter ni SP Cayetano, kababayan, andi dito. Talagang napakarami, at dito yung mga ibang mga iba't ibang grupo ng Maison at mga iba pang mga grupo na kung saan sumusuporta nga dito kay SP Cayetano mga kababayan. Samahan nyo ako mga kababayan to, dito na update ko nung mga kaganapan nangyayari ngayon dito sa may tapat mismo ng, sa labas mismo ng Senate. Yung mga kwan po, importation sa sugar, no? So, may narinig po ako na kausap si si Congressman Saldico. Mga kabataan, no? Yan. Mga kabataan, mga Cayetano, huwag ka, yan, dito. Mukhang nabayaran to, mga kabataan pa yun, mukhang high school pa to eh, elementary ang iba eh. May nagiinim para ng tubig. Hinarangan na rin dito mga kababayan, no? May mga pulis na rin dito. Hinarangan na. Kanina wala pa yan eh. Ngayon, ang dami na oh. Mapatunayan natin na sila'y nagkasala. Kung hindi kaya ng nasa otoridad na sila'y arestuhin, tayong bayan, tayong ordinaryong Pilipino ang aaresto sa lahat ng mga sangkot sa flood control issue. Mag-prepare tayo next week na mga kamatis at nag-iba pang pinag-itapon dito sa harap. Partner, maabutin mo na natin ito ng next week. Baka hindi na. Baka hindi na. Oo. Marami pa tayong parating na mga kasama. Tama. At kaya tayo nandito sapagkat sinusustain natin ang panawagan na we are going to hold the line. Ipakita natin dito kay Marcos Jr. sa kanyang mga employees sa sindikato that the Senate of the Philippines
belongs to the people. Yes! Ang Senado ay nasa soberenya ng kapangyarihan ng taong bayan. Tama. Yan po kung bakit nandito tayo. At dapat nilang ipaalala kay Ginoong John B. Cremulya na dapat niyang respetuhin ang mga senador. Correct. Dahil yung mga senador na nandyan sa loob ng Senado ay iminoto po natin yan. Iminoto ng taong bayan yan. Tama. Si John B. Cremulya, kaya lang nandyan yung sa pwesto niya dahil sa profession niya, dahil imorpet siya kay Marcos. Tama. Hindi siya piloto ng taong bayan. At hindi siya pwede makialam Yes. sa panloob ng proseso ng isang legislatura, kagaya ng Senado. Yes. At kaya natin siya pinapanawagan na arestuhin sapagkat anybody who violates the proceedings of a legitimate committee and any legislative body ay pwede pong ipailalim sa aresto. Yes. Kaya ang masasabi ko na lang kay John B. Cremulya, kung gusto mong umastang maging senador, tumakbo ka na lang sa pagka-senador kung mananalo ka. Sigurado yan na inalampaso ng taong bayan. Yes. At kahapon, Prince, habang nag-antay din yung next speaker natin, nag-announce si Senator Amy Marcos. Attention! Sabi niya, kung ang iyong trust and approval rating ay negative 15, patungkol sa kanyang kapatid na si Bongbong Marcos Jr., ibig sabihin, hindi ka na tinatanggap ng Yes. taong bayan. Yes. Bumaba ka na. Yun po ay para kay Bongbong Marcos, the highest na paglagapak at paglugmok sa pagtitiwala ng taong bayan in a sitting president, si Marcos Jr. po, negative 15. Tama. Mayroon pa siyang negative 27. Kaya Ito ang pinakamalala, Vince. Yes. Kaya dapat, kung may hiya pa siya sa kakapalan ng mukha niya, kusa na siyang bumaba. Bumaba na siya sa pwesto. Habang may natira pang konti para maayos natin ang Pilipinas. Ibigay niya na sa taong karapat-dapat na magmaniobra ng ating bansa. Yun. Yes. Yes, tama yun. Sapagkat, tama yun. If we want a peaceful transition of power, the only constitutional successor na walang dugo at walang karahasan at pwedeng suportahan ng mga pulis at ng AFP is the constitutional successor, Yes. the Vice President. Yes. Kaya nga ang panawagan ko kay Ginoong Browner, total, palagi niyang pinagmamalaki na pro-constitution siya. Ngayon na binababoy ng ilang senador ang konstitusyon natin, ano ang reaksyon mo sa nangyayari sa pagbababoy ng konstitusyon natin? I agree yan sa pananaw mo. Malinaw na malinaw po na kung ang ordinaryong Pilipino ay wala nang matakbuhan dahil lahat ng sangay ng gobyerno ay iniipit ng administrasyon, saan dapat sila tatakbo? Dapat ay sa may AFP. Yan. Sino ako? Kinasuhan. Nung kami mag-rally nila Big sa EDSA, ang sabi ko lang naman doon sa harap ng mamamayan, ang Article 2, Section 3 of the 1987 Constitution, nagsasabi that the armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. And if Marcos and Romualdez are corrupting the people and corrupting the state, they cannot be protected by the AFP. Tama. AFP should stand by the side of the people. So ano pong mali doon, hindi ko pinanawagan na magkudita. At pag sinabi po nating armed forces, it refers including to the Philippine National Police. Yes. Sila po yun at ang AFP. At partner, ang ginagawa natin ngayon, hindi po ang ating gobyerno ang gusto natin pabagsakin, kundi ang namumuno sa ating gobyerno. Na kumukurakot at lumalabag sa saligang batas. Mga kababayan, tanong ko sa inyo, sino po ba ang dapat na idemanda ng inciting to sedition at rebellion? Di ba yung namumuno? Dahil ang namumuno natin, sila mismo ang sumisira ng integridad at ang ng Pilipinas, ang ating dignidad. Sila ang dapat kademanda. We are going to report to you, mahigit na po 500 ang mga nandun na gusto mag-join dito. Hindi na makapasok. Bakit po?
para hindi na tayo dito makapasok. At dito rin mayroon din mga hindi na mayroon tayong negotiation doon sa ating team. Mga kapulisan, Ina-announce na namin dito. sinabi na po namin